Sa ito, mga minamahal ko, tayo po lahat ay sama-sama po manalangin, nilingin natin sa ating dakilang Diyos ang kanyang patnubay at paggabay. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal pa ni Jesus sa ito, Panginoon. Kami po nagpupurit, nagpapasalamat sa oras po ito, mahal Panginoon. Hallelujah. Mahal Panginoon, salamat po sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matabis na presensya, malapay na pinadama mo sa amin, malapay noon. At sigala ako, wala akong maggagawa, ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos, hallelujah. At sa unat dalangin na ay puminamahal ginagal ay mga pastor, langisan mo mga salita mo, pagpalain mong bawat iyo sa amin, malapay noon. Bless them, O Lord, open the mind and understanding, hallelujah, and bind the power of darkness, them who believe and doubt, that's out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamalapin ng mga minamahal at kayo po yung makabalik sa inyong mga kinupuan. Praise God. Hallelujah. At bago lahat mga minamahal, magandang tanghali po sa ating pong lahat mga minamahal. Praise God. Hallelujah. And we give the highest praise, glory, honor to our loving Savior Jesus Christ. Palakpakan natin pinakamamalapin ng praise God. Hallelujah. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the true man of God, a prophet of God, and our dearly beloved assistant pastor Linus Almeida. Greetings to all beloved Almeida family, beloved grandchildren-in-law. Praise God, my beloved co-preacher, my beloved co-workers, mga minamahal ko, my family, and also my beloved wife. Puri pong ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Hallelujah sa ating mga baguhan, mga bisita, ating mga webcast viewer. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapay noon. Praise God. Hallelujah. At sa mga ito, mga minamahal, tunay po na napakalaga po na ating maunawaan ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. So, the Bible encourages all Christians to live daily with an awareness of God's presence, mga minamahal ko. So, hinikayat tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos na ang lahat ng mga Kristiyano ay mamuhay, mga minamahal ko, mamuhay sa araw-araw ng may kamalayan at pagkaalam sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Why? Sabi nito, mga minamahal ko, for now is our salvation is nearer than we believe, mga minamahal ko. Sapagkat sa ating mga panahon ngayon, mga minamahal, sabi ng Biblia, mas malapit na po sa atin ang kaligtasan. Kesa nung una tayo makakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ba nung baguhan pa lang tayo? 2 araw pa lang tayo sa gawain, 1 linggo pa lang, 1 buwan pa lang, parang hindi natin alam kung makapagpapatuloy pa tayo. Hindi natin alam kung tatagal tayo ng ganito katagal. But the grace of God, mga minamahal, sa biyaya ng Diyos, kung bakit tayo ngayon ay naririto at nananatili sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord. At sa unat dalangin ng ating minamahal ginagalang ating mga pastor, na huwag nating kalilimutan kung bakit tayo nananatili. Dahil merong nananalangin sa atin. Ang ating dearly beloved na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, nagtagal sila para sa ating kaligtasan. Ating beloved ng Pastor Linus Almeida. Mga minamahal ko. At ngayon, sila po ngayon ay nauna na sa ating tunay na tahanan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. And that is the reason, mga minamahal, kung bakit kailangan natin magpatuloy. Dahil meron tayong tunay na tahanan, hindi dito sa lupa. Ang ating tunay na tahanan sa langit, mga minamahal. Kaya sabi rito, mga minamahal, ating muna buksan ng Romans chapter 13, verse 11. Kaya po sa ating mga Bible reader. Romans chapter 13, verse 11. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe. Amen.
Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, ang talata 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ng tayo'y magsampalataya ng una. Amen. Amen. Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, yamang nakikilala natin ang panahon, mga minamahal, na ngayon ay panahon ng paggising, gumising tayo, mga minamahal ko, mula sa pagkakatulog, mga minamahal. So, anong panahon na sinasabi ng Biblia? Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, yung mga sign, yung mga tanda na malapit ng babalik ang mahal na Panginoon, nandiyan na, mga minamahal. Nangyayari na po. Kaya sabi rito, hallelujah, tayo gumising mula sa pagkakatulog. Ang pagkakatulog, mga minamahal ko, na tinutukoy dito, mga minamahal ko, spiritual. Pero, sa Biblia, mga minamahal ko, hindi rin maganda. Sa literal, mga minamahal ko, hindi rin maganda yung tulog ka rin ng tulog, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Ay kung tulog lang tayo ng tulog, ano na mangyayari sa buhay natin? Hindi naman tayo nilikha ng malapay noon para matulog lamang ng matulog. Mga minamahal, masarap matulog pero hindi yun ang buhay natin. Dahil kung matulog lang tayo matulog, ano mangyayari sa buhay mo, mga minamahal? Oh. Kaya ang sabi rito, mga minamahal ko, sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang tinatawag na pagkatulog, mga minamahal, kumbaga, kailangan sakto lang. Mga minamahal ko. So, may oras ka ng pagtulog, mga minamahal. Praise God. Ang problema ngayon, ito ang problema ngayon, mga kapatid, and that is reality. Unang-una, makikita natin ngayon sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Nung lumabas yung mga gadget na yan, yung mga cellphone at iba pang gadget, mga minamahal, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga minamahal ko. Kaya sa mga magulang, check natin mga anak natin. Minsan nakala mo nakahiga yan, nakakumot pa. Pero bukas ang cellphone. Tama ba ako, mga kapatid? Pagpunta mo doon sa kwarto ng anak mo, minsan, akala mo natutulog na. Hinihintay ka lang palang umalis sa kwarto. At pagsarado ng kwarto, at paglabas ng magulang, ayun na. Kaya, ano nangyari sa mga kabataan? Mga minamahal. May nagsabi sa amin, yung anak daw niya, para ng zombie. Bakit? Halos hindi na, dilat na yung mata hanggang umaga. Ayun pang minamahal ko. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, sa mga magulang, sinicheck po natin yan. Sinasabi ng ilang mananaliksik o pag-aaral patungkol sa mga teknolohiya, katulad ng cellphone at iba pa, mga minamahal ko. Ngayon, bihira na lang po ang walang gadget, walang cellphone. Kahit nakasakay sa kalabaw, naka-cellphone na yan. Hindi ba? Mga kapatid, Kaya, sabi rito, mga minamahal, ang mahalaga ang pagkatulog, ang tulog, mga minamahal ko, kesa sa mga bagay nito, sa mga cellphone. Sabi rito, mga minamahal ko, na maglaan ng panahon ng pagtulog at paggamit ng mga gadget na yan, mga minamahal, upang maiwasan, mga minamahal ko, ang epekto sa katawan. Kasi pag hindi ka na nakatulog, puro cellphone na yan, mga minamahal ko, magkakaroon ng hindi magandang epekto sa katawan mo yan, mga minamahal ko. Sa Biblia, mga minamahal ko, sabi ng banal na kasulatan, huwag natin mahalin yung pagkatulog, mga minamahal ko. Hindi sinabing huwag kang matulog, huwag mo lang mahalin. Hindi yung halos wala ka ng panahon. Hindi ka na makapagtrabaho. Hindi ka na makagawa sa iyong tahanan. Mga minamahal ko, hindi mo na magampanan yung tungkulin mo. Dahil mas gusto mo itulog ng itulog yan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, sa book of Proverbs, chapter 20, verse 13, mga minamahal, atin mo nang basahin.
From the book of Proverbs, chapter 20, verse 13. Love not sleep, lest thou come poverty upon thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 20, talata 13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Amen. Amen. Praise God. No? Love not and sleep, mga minamahal ko. Huwag mo daw masyadong ibigin ito, mga minamahal ko. Pero kailangan mo yan. Sakto lang, mga minamahal ko. Kasi hindi ka na makapaghanap buhay. Hindi ka na makakagawa, mga minamahal ko. Kaya sinasabi rito, mga minamahal ko, may panahon yan na tayo po'y matutulog, mga minamahal. Kaya yung oras dapat na itulog mo yan. Ambassador, praise the Lord. Oh. Itulog mo yan. Lalo sa mga bataan ngayon. Yung panahon ng pagtulog, hindi nila itinutulog, mga minamahal. Oh. Dahil sa gadget. Mag-ingat po tayo dyan. So sa banal na kasulatan, in the Bible, sleep often used as an image of spiritual laziness, mga minamahal ko. Oh. Sabi rito, sa Biblia, ang pagtulog ay kadalasang ginagamit bilang paglarawan sa spiritual na katamaran. Ito na po, mga minamahal ko. Pag wala kang gana sa mga bagay na spiritual, mga minamahal ko, sinasabi rito, yan ang tanda ng iyong pagkatulog, mga minamahal ko. Wala kang ganang pumunta sa church, mga minamahal ko. Pag patungkol sa church, sinatamad kang gumising ng maaga para pumunta sa gawain. Oh, halos ayaw mong maghanda patungo sa gawain ng malapay noon. Pag pagpupuri naman, mga minamahal ko, tinatamad ka rin. Oh. Pati pakikinig na salita ng Diyos, tanghaling tapat, pero ikaw, nakatulog ka na, mga minamahal ko. So lahat ng ito, tinatamad ka tumulong sa church, tinatamad ka magbigay ng oras. Minsan pag nanawagan ng church, kailangan natin ng volunteer. Mga minamahal ko. Pero ilan lang nagpapakita. Kaya nga sinabing volunteer eh. Wala kang dapat hintayin. Kung ikaw man ay pagpalain at makatanggap ka, tanggapin mo yan dahil yan ay pagpapala ng ating dakilang Diyos. Pero meron at wala, mga minamahal ko, na matatanggap mo. Bigyan mo ng panahon ang sarili mo para sa mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Voluntary nga eh. Magbibigay ka ng oras para sa Kanya. Mga minamahal ko. Kaya sabi rito, pag tinatamad ka na sa lahat ng mga bagay spiritually, sa mga bagay para sa gawain ng mahal na Panginoon, ay tingnan po natin mga sarili natin. Bakit ito yung sinasabi ng Biblia? Ayun na yung pagkatulog. Mga minamahal. So hindi tayo dapat active lang pagka mayroong mga malalaking event. Pag church anniversary, pag krusada, very active tayo. Hindi po. Dapat lagi tayong active listener. Mga minamahal ko, sa gawain ng ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Dahil pag hindi mo ginigising ang iyong pananampalataya, hindi ka gumagawa para sa mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, gaya lang sinabi ng Biblia, matutulog lamang ang iyong pananampalataya. At hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nangihina, mga minamahal ko. In other word, hindi na nagigising. Mahirap po yan pag hindi ka na nagising spiritually, mga minamahal. Praise God. Kaya sabi rito, may mga paraan ang ating dakilang Diyos upang gisingin natin ang ating pananampalataya, ang ating buhay bilang mananampalataya. Paano natin ito, mga minamahal, i-active, mga minamahal ko. Hallelujah! Paano natin ito gigisingin? Paano tayo kikilos, mga minamahal ko? Paano tayo makikiisa, mga minamahal ko? Paano tayo makikinig? Hallelujah! Lahat ng mga paraan ginawa ng ating mahal na Panginoon upang ang pananampalataya natin ay hindi matulog, mga minamahal, kundi ito ay patuloy na lumago, mga minamahal. Praise God! Hallelujah! Gumagawa ka ng paraan. Di ba, mga minamahal ko? Mahirap yung hindi ka na magigising. Spiritually and literally, mga minamahal ko.
Mahirap yung hindi ka na magigising. Pag tulog mo, hindi ka na magising. Ibang usapan yan. Pag hindi ka na nagising, mga minamahal. Pero meron nangyayaring talagang ganon. Mga minamahal ko, ibig sabihin, dumating na sa kanila na sila'y hindi na dapat magising. Mga minamahal. Kaya, ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, mga dapat gawin. Romans chapter 12, verse 11. Pakibasa po. Romans chapter 12, verse 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatay 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. Ito po, mga minamahal, not slothful and business, fervent, spiritual, serving the Lord. Sabi rito, mga minamahal ko, huwag daw tayong maging tamad, mga minamahal ko. Huwag tayong maging busy sa mga bagay na, mga minamahal ko, sa mga bagay dito sa mundo. Kundi magbigay tayo ng panahon, mga minamahal ko, look ourselves, mga minamahal, tingnan natin mga sarili natin, examine yourself, mga minamahal. Tayo ba'y meron pang pananampalataya? Tayo ba ay meron pang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos? At pag nawala ang kagalakan na yan, mahirap po yan. Dapat meron kang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Everybody praise the Lord. Mararamdaman mo yan. Ano yung kagalakan mo sa paglilingkod sa Diyos? Gustong-gusto mo pumunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Pag yun ang nararamdaman mo, ibig sabihin, gising na gising ang iyong pananampalataya. Gustong-gusto mo pumunta sa gawain ng Diyos. Sabado pa lang, nagpe-prepare ka na. Mga minamahal. Ready ka na. Miyerkules, Martes, nag-iisip ka na paano ka makapunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating ng overnight, naka-ready ka na. Gustong-gusto mong pumunta sa gawain ng Diyos. Pero pag nararamdaman mo parang tinatamad ka na, isa yan na sinasabi ng Biblia, natutulog na ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Very listener ka, attentive, mga minamahal ko. Active ka. Naka-online ka sa mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Naka-online ba tayo ngayon sa mahal na Panginoon? O baka naka-online kayo ngayon sa inyong cellphone, sa FB, mga minamahal. Fervent, spiritual, serving the Lord. Mapaglingkod ka, nagsusumikap ka. Huwag mong hayaan na lang, mga minamahal ko, na ikay ay mabuhal ng diablo, mga minamahal ko. Huwag mong hayaan na lang na ikaw ay malamig na lang at babalik sa kasalanan, mga minamahal. Sa iyong panlalamig, hindi mo namamalayan. Nalalayo ka na sa mahal na Panginoon. Ginagawa mo na mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pinupuntan mo na ang dati mo makaibigan, kinukumusta mo na ang dati mo makainuman, kasabong, mga minamahal ko, kasugalan, mga minamahal ko. Buti ko pinupuntahan mo para ebanghelyuhan. Maganda yun. Pero kung dinadalaw mo sila at minsan kasama ka na doon sa kanilang ginagawa, malayo ka na, natutulog na ang iyong pananampalataya na dapat mong gisingin ang paglilingkod mo. Iugnay mo yan sa ating mahal na Panginoon. Huwag tamad, maninga sa Espiritu. Yung meron kang pagsisikap, mga minamalagi, pag nanasa sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yun po, mga minamahal. So ito po, mga minamahal, kung makikita natin ang mga bunga, hindi lamang po sa iyong salita, mga minamahal ko. Mahal kita, mahal na Panginoon, I love you, Lord. Pero kumusta? Hanggang labi lang. Makikita yan sa inyong mga bunga ng iyong mga gawa, mga minamahal ko. Ano yung paglago mo, mga minamahal ko? Meron kang burden. Nagkakaroon ka sa pasanin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano yung bagay na naisip mo
Paano kaya ako makakagawa sa church? Paano ako makapagsuporta? Paano ako makakatulong? Anong gagawin ko, mahal na Panginoon? Yung meron kang desire, mga minamahal, sa maliit na bagay ay maggamit ka at maging instrumento ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Nakita natin, sino yung mga pinagpapala? Yung mga pinagpapala na malapay noon? Yung patuloy na nagbibigay at nagbibigay sa gawain ng Diyos. Sila pa rin ang pinagpapala. Yung patuloy na sumusuporta, tumutulong sa gawain ng Diyos, sila'y patuloy na pinagpapala ng malapay noon. Praise God. So bakit ang iba? Subukan natin, mga minamahal ko. At pag ginawa natin yan, imposible na hindi ka pagpalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, mapagsumikap, mga minamahal ko, maningas sa Espiritu. Lagi mong hinahangad na badama ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi natin pwede sabihin, hindi natin kailangan ng malapay noon. Mga minamahal, kailangan natin ng presensya ng malapay noon. Dahil pag wala ang banal na Espiritu ng malapay noon, mga minamahal ko, pwede tayong paglaruan ng kaaway, paglaruan ka ng diablo, mga minamahal. Hindi mo namamalayan, mga minamahal ko, nalalayo ka na sa kalooban ng malapay noon. Dahil wala ang presensya ng ating malapay noon. Kaya ano pa sabi ng Biblia? Romans chapter 12, verse 12. Romans chapter 12, verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talata po 12, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatiyagain sa pananalangin. Amen. Amen. Mga galak sa pag-asa, ang kagalakan natin, mga minamahal ko, ay ang ating paglilingkod. Ang ating pag-asa ay ang ating mahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod, tayo magkakamit ng kaligtasan kung tayo magpatuloy, mga minamahal, magmatiisin sa kapigatian, mga minamahal ko. Tandaan po natin, bakit sinasabing tayo maging mapagtiis, mga minamahal ko. We have patient, long-suffering. Pag sinabing long-suffering, mahabang pagtitiis, mga minamahal. Meron tayo dapat yan. Kasi ang buhay natin, dito sa lupa, sinusubok yung pananampalataya natin. Sinasabi nga, di ba? Hindi laging rosas. Hindi laging pagpapala. Meron talagang pagsubok sa buhay natin. Kaya nga sinabi rito, matiisin ka sa kapigatian. In other word, kapigatian, ito yung mga problema na dumarating sa ating kahirapan. Pero kailangan natin pagtiisan yan. Mga minamahal ko, pero wag tayong matakot sapagkat kasama po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamalapay noon. Mga minamahal, praise God. Magmatiyagain sa pananalangin. Meron kang pagtsatsaga sa pananalangin. Hindi ka tinatamad. Hindi ka naiinip sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, sa pananalangin, mga minamahal ko. Praise God, nagbibigay ka ng panahon para sa ating mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal. Isa sa mga bagay upang tayo po ay hindi makatulog na lamang sa pananampalataya, kundi tayo'y mananatiling gising, mga minamahal. Ang ating pananampalataya hindi natutulog, kundi lumalago, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Kaya, mga minamahal, sabi nga rito, mga minamahal, pananampalataya na minsan ay natutulog. Kapag wala yung, sabi nga, kapag wala daw po yung boss nila, yung amo nila sa trabaho, ay yung mga tao niya tutulog-tulog lang. Kasi wala naman yung boss nila, mga minamahal ko. Pero sila iniwanan ng kanilang gagawin, ano ang mga duty nila? Mga minamahal ko. Pero dahil wala, ayun ang ginagawa ng mga tao nila, tutulog-tulog lang sa isang company. Mga minamahal. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, sa book of Matthew chapter 24 verse 6, Gospel according to St. Matthew, chapter 24, verse 6. 46. Verse 46.
Blessed is that servant whom is his Lord when he cometh shall find so doing. Amen. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo Kapitulo 24, talata po'y 46. Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay manatnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Amen. Praise God. Blessed is the servant whom his Lord when cometh shall find so doing. Mga minamahal ko. Mapalad yaong alipin, mga minamahal ko. Kapag dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang ginagawa niya ang kanyang tungkulin, mga minamahal ko. So, yung sabihin, mga minamahal ko, kahit wala nakakita sa atin, ginagawa natin ang ating mga duty. Ang ating mga tungkulin, mga minamahal. Ang ating mga obligasyon bilang mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa wala naman nakakita sa akin. Okay na to. Mga minamahal. Pero pag nandyan na ang kanyang Panginoon, sabi rito, mga minamahal ko, ayun, mga minamahal ko, nagsisipag. Pero hindi po dapat ganito ang sinasabi ng Biblia. Mga minamahal ko, tandaan po natin, sa paglilingkod po natin, hindi po tayo naglilingkod dahil sa tao, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos dahil meron nakakita sa atin, may mga kapwa mananampalataya, kundi ginagawa natin ang kalooban ng Diyos dahil may isipin natin, may higit na nakatingin sa atin, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Higit na nakatingin sa atin ang ating dakilang Diyos. Saan man tayo naroon, hindi tayo makapagtatago, mga minamahal ko. Hindi natin may kukubli ang ating mga sarili. Lahat yan ay lantad sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, datapwat kung masamang alipin, sabi rito, ituloy natin sa 48, Book of Matthew chapter 24, verse 48. Matthew chapter 24, verse 48. But if the evil servant shall say in his heart, my Lord delayed his coming. Amen. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo Kapitulo 24, talata 48. Datapat kung ang masamang alipin niyaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Amen. Ituloy natin hanggang 50. Hanggang 50. At magpasimulang bubugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng alipin niyaon sa araw na hindi niya inihintay at oras na hindi niya nalalaman. Amen. Amen. That and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayed his coming. Sabi ng Banal na Kasulatan, yung masamang alipin daw, masamang alipin, nagsasabi, matagal pa ang Panginoon. Matagal pa ang aming Panginoon. Ay inisip niya, matagal pa dumating yung kanyang Panginoon. Anong ginawa niya, mga minamahal ko? Balik sa dating buhay. Balik sa bisyo, balik sa kaguluhan. Matagal pa naman dumating. Sabi ng Biblia, ngunit, darating ang Panginoon, sabi rito, ang aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Mga minamahal ko, hindi niya nalalaman ang pagbabalik ng kanyang Panginoon. Hindi natin nalalaman ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, now it is a high time to awake out of his sleep, mga minamahal ko. Ngayong kapanahunan ng paggising, mga minamahal ko, papaano mo gigisingin ang pananampalataya mo, mga minamahal? Papaano ka gigising, mga minamahal ko? Readiness for Jesus Christ's return. As a kingdom servant, we want to be found faithful, mga minamahal ko. Hallelujah. Sabi nito, ang kahandaan po natin para sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay na Jesus bilang mga lingkod ng ating dakilang Diyos
nais na mahal na Panginoon na matagpuan tayo, maabutan tayo na mahal na Panginoon na tayo po'y tapat sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Abutan tayo na mahal na Panginoon na ginagawa natin ang ating mga tungkulin bilang isang mananampalataya, mga minamahal. Praise God. Mapalad tayo kung abutan tayo ng ating mahal na Panginoon. Abutan ka ng mahal na Panginoon, nagsisikap ka, nanalangin ka, nagpupuri ka, nagsisikap ka sa kapanalan, mga minamahal ko, nagtatapat ka, gumagawa ka sa gawain ng Diyos, mga minamahal ko, mapalad na tayo, abutan ng mahal na Panginoon. Ito ang ginagawa natin kaysa abutan tayo doon sa kasalanan, mga minamahal. Dahil kung abutan ka sa iyong kasalanan, mga minamahal, tiyak ang impyerno ang naghihintay sa iyo, mga minamahal. Ngunit kung tayo abutan ng Diyos na ginagawa natin ng katuwiran ng mahal na Panginoon, tiyak ang ating mga kaligtasan, mga minamahal, na ibuhay na walang hanggang, mga minamahal. Hallelujah. Yan na pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi 2 taon, hindi 3 taon, hindi 10 taon, hindi 20 years. Hihintayin natin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit gaano man katagal yan, hanggang sa dulo ng ating buhay, mga minamahal ko. Ngunit hindi natin nalalaman nga kailan babalik ang ating dakilang Diyos. Ang mahalaga ngayon ay maihanda natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Praise God. In the book of Romans chapter 13 verse 12, the Apostle Paul encouraged all believers to live in the light, mga minamahal. Hinikayat ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, na lahat ng mananampalataya ay mamuhay sa liwanag, mga minamahal ko. Let us walk honestly. Romans chapter 13 verse 13, mga minamahal. Romans chapter 13, verse 13. Let us walk honestly, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering, in wantonness, not in strife and envying. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 3 sa talata po ay 13, magsilakad tayong mahinhin na gayas ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Amen. Amen, praise God. Let us walk honestly, lumakad tayong tapat, may katapatan, sa harapan ng ating dakilang Diyos, gaya sa araw. In other words, bakit sinasabing gaya sa araw? Ang araw ay maliwanag. Maliwanag siya, mga minamahal ko. Ganon dapat ang katapatan natin, mga minamahal ko. Kasing liwanag ng araw, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, tapat tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon, naabutan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hindi sa pagkakagulo at paglalasing, mga minamahal ko, hindi sa mga bagay na makasanlibutan, mga minamahal ko, hallelujah, hindi sa kahalayan, mga minamahal ko, evil mind, evil thoughts, mga minamahal, evil eye, mga minamahal ko, lust of the eye, lust of the flesh, mga minamahal ko, na ngayon nakikita natin ang immoralidad, mga minamahal. Oh, grabe po, mga minamahal, ang pagtaas ng immoralidad, mga minamahal. Oh, ngunit tayo, mga mananampalataya, dapat tayong manatili, mga minamahal, sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang tayo lumakad sa liwanag, magsilakad tayong mainhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan at kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Embassy, praise the Lord. Oh, ang mga mananampalataya, mga minamahal ko, alisin po natin din yung espiritu ng pagkainggit, mahirap mo yan. Mga minamahal ko, dapat masaya ka para sa iyong kapatid na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Embassy, praise the Lord. Oh, masaya ka. Bakit siya pinagpapala ng mahal na Panginoon? Baka nagtatapat siya sa mahal na Panginoon. Masipag siyang magtapat sa kabanalan, sa pagbibigay sa lahat ng bagay. Kaya pinagpapala siya ng mahal na Panginoon. Tapat din siya sa pagbibigay. Mga minamahal ko, nagbibigay siya ng panahon at oras. Mga minamahal ko. Pagtapat na Kristiyano, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ng mahal na Panginoon. So tandaan po natin,
Mga minamahal ko, praise God. Ang pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lamang nauuwi sa material na bagay, sa lahat ng bagay, spiritually, physically, mga minamahal ko, financially, darating sa buhay mo yan, mga minamahal. Praise God. Yan sabi ng Biblia, mga minamahal, Romans chapter 13, verse 14, Romans chapter 13, verse 14. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, sa talatay 14, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen. Amen. But put ye on the Lord Jesus Christ, mga minamahal ko. Isakbat natin si Kristo. In other words, mga minamahal ko, hallelujah, praise God. Paglaanan natin ang panahon ng ating pinakamamalapay sa buhay po natin. Magbigay tayo ng oras at panahon, mga minamahal. Panahon ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Panahon ng panalangin, pagpupuri, mga minamahal ko. Bigyan natin ng panahon ito. At yung panahon na yun, mga minamahal ko, wag na natin tulugan yon, mga minamahal. Ay bibihira ka na nga dumalo, tutulugan mo pa yung gawain. Ano na mangyari sa'yo, mga minamahal? Kailangan bigyan mo ng oras at panahon ang ating pinakamamalapay noon. Kaya ba si praise the Lord? Very listener ka, nagpupuri ka, attentive ka, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. So ito po, ang nais ng ating dakilang Diyos sa buhay po natin, mga minamahal ko, na huwag natin bigyan ng pagkakataon o paglalaan ng panahon sa mga bagay na kahalayan. Na ito'y huwag masunod, mga minamahal ko, ang mga bagay na makamundo, makasalanang buhay. Huwag natin bigyan ng panahon si taning sa ating buhay. Huwag natin bigyan ng pagkakataon na tayo po ay masalakay o tayo'y madala ng kaaway, mga minamahal. Lagi natin isipin, tayo po ay mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin na malapit. Kahit saan ka pumunta, pag inisip mo, anak ka ng mahal na Panginoon, hindi mo gagawin isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yan ba? Say, praise the Lord. Yan ang sinasabi ng ating mahal na pastor, our beloved evangelist, Full District Almeda, mga minamahal, ating beloved San Pastor Lindy Almeda, lagi daw nating isipin na tayo mga anak ng Diyos. Pag iniisip mo lagi ikaw ay anak ng Diyos, malalayo ka sa kasalanan, mga minamahal. And thus, praise the Lord. Kung saan ka man pumunta, ano mang okasyon yan, handaan man yan, kasalan man yan, mga minamahal ko, o birthday, o ano mang okasyon, pag lagi mong iniisip mong ikay anak ng Diyos, hindi ko dapat gawin ang ginagawa nila. Ako'y anak ng Diyos. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hindi tayo dapat papadala sa kanila. Hindi tayo dapat ma-impluensya nila. Tayo dapat ang maka-impluensya sa kanila na makita nila meron pang totoong mga tunay na anak ng Diyos na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal ko, para makita nila na meron pa palang mga tunay na mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal ko, pero kung pumunta ka sa isang okasyon at gagayahin mo lang sila, mga minamahal ko, para pareho na lang kayo nandun, mga minamahal ko. Pero lagi natin isipin, tayo po ay iba sa kanila ngayon. Tayo po ngayon ay tagapagmana na ng kahariran Diyos. Tayo po'y mga anak na ng Diyos, mga minamahal ko. Tagalangit na tayo. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung tayo po'y tagalangit na, mga minamahal ko, hinahanap natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko? Ano ang dapat natin gawin, mga minamahal ko? Keep watch, because they do not know the day of when Christ will return, mga minamahal ko. It is a high time to awake out of his sleep, mga minamahal ko. Para sa atin, there's no place spiritual, mga minamahal ko. Wala na sa ating
lugar, mga minamahal, ang mga bagay na hindi spiritual, mga minamahal ko. Praise God. Tayo po'y maniwala, ang mga mananampalataya, believer must live in urgent expectation and wide awake sa pagiging handa po natin for what is coming because our citizenship is in heaven, mga minamahal ko. Ang ating pagiging mamamayan, sabi rito, ay tagalangit na, mga minamahal ko. Kaya wala nang puwang sa atin ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal. Basahin po natin ang last verse, Philippians chapter 3, verse 20, mga minamahal ko. Pilipos Kabanatang 3, ang talatay 20. Philippians chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, sa talatay 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For our conversation is in heaven, mga minamahal ko. Ang ating pagiging mamamayan, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Ay sa langit, mga minamahal ko. Hallelujah. Dito pansamantala lang ang ating pagkamamamayan, mga minamahal ko. Kumbaga, para bang tayo po'y nag-ibang bayan, nag-ibang bansa, mga minamahal ko, na pagdating ng panahon, matatapos na. Maglalaps na ang iyong visa, mga minamahal ko. Matatapos na ang kontrata mo, mga minamahal ko, at uuwi ka na sa iyong sariling bansa, mga minamahal ko. Ganon din tayo, mga minamahal ko. Hallelujah! Praise God! Na tayo po ay nilisanin ang lugar na ito. Hallelujah! Darating ang panahon, ang sabi ng Biblia, uuwi na tayo sa ating tunay na tahanan, mga minamahal ko. Sapagkat ang our citizenship is in heaven, mga minamahal ko. Ang ating tunay na pagkamamamayan bilang anak ng Diyos ay hindi dito sa lupa, hindi rito sa mundo, kundi sa langit, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y pinagpala na ating pinakamamalapay noon. Hallelujah. Sa ating paglilingkod, mga minamahal, praise God, lagi natin sabihin sa mahal na Panginoon na kailangan tingnan ng mahal na Panginoon ang bawat lakad natin. Sa tuwing tayo naliligaw, mga minamahal ko, ay nalilimutan natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal ko, hanapin natin lagi ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating hayaan manghina tayo, matulog ang ating pananampalataya. It is a high time. Ito yung panahon. Mga panahon na gisingin natin ang ating pananampalataya. Magpatuloy tayo, mga minamahal ko. Move forward, mga minamahal ko. Patuloy ang paglilingkod. Hallelujah! Hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano man ang kaganapan sa daigdig, tayo magpatuloy, mga minamahal ko. Awitan natin ang mahal na Panginoon, aking Jesus, na lagi niyang tingnan ang bawat ating mga lakad, mga minamahal ko. Hallelujah! Yung maligma ng lupa, mahawi man ang ulap, maging sa gitna ng dilim at alon at dagat, tandaan po natin, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, hindi magbabago para sa atin, mga minamahal. At tayo lumapit sa mahal na Panginoon, huwag nating hayaan tayo manghina. Damin natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, tayo magsikap, mga minamahal. Hallelujah. Our King Jesus, tinig mo bawat lakad ko sa tuwing naligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ulit sa aking nagpapaalala. Yes, hallelujah.
Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Pagkitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako'y iyong sandigan, higit pa sa'yo kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Salita ko'y di nagbabago, ang Diyos sa buhay mo. Jesus, hallelujah. Aking Jesus, tinitingnan mo Ang bawat lakad ko, sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Yes, hallelujah. nalilimutan ka. Sa akin ang pagpalala. Aking Jesus, Ako Jesus, maasahan mo ano ba ang panahon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. napapatawad mo anumang kasalanan ko. Pagkitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Sa diwan, Kita sa'yo, kaibigan. Hindi ka pababayaan sa oras na iyong kagipitan. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ito po ay panahon na tayo po'y magsikap sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, hindi natin awang ang ating mga buhay, mga minamahal. At di natin alam
Kailan darating ang mahal na Panginoon? Magsikap tayo na tayo lagi nasa pananampalataya. Magsikap tayo lagi nasa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, tapat sa atin, mga minamahal, na lagi nakahanda ang pagpapatawad ng Diyos. Kung tayo manunumpalig sa Kanya, mga minamahal, ilagay natin sa mahal na Panginoon na tayo po ay patutayan ng ating mahal na Panginoon. May darating na panahon. Hindi sana ang lugar na ito. At kung tayo maging tapat, ay tayo magpapalo ng kaharian ng Diyos. Kaya hilingin natin sa mahal na Panginoon na tingnan ang mahal na Panginoon ang ating mga lakad. Kung ito ba ay nakalulugod pa sa Kanyang harapan, mga minamahal. Hallelujah. Isa pa tayo, mga minamahal. Hayaan natin maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hayaan natin pumatak ang mga luha sa ating mga mata, mga minamahal. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking pinakalan. Yes, hallelujah. Iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Halipit pa papadalan sa inasang kagipitan. Ang sagot namin Yes, hallelujah! Yes, hallelujah! Yes, hallelujah! Yes, Jesus, hallelujah! Thank you, Jesus, hallelujah! Pagligtas, Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Yes, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, puri ng ating pinakamamahal na minamahal. Praise God. Kaya tayo po'y patuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tiyak ang ating mga kaligtasan, mga minamahal. Sa ating minamahal na mga baguhan ngayon, praise God, maging sa ating mga webcast viewer na ngayon po'y nanonood sa ating banal na gawain, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kung nais niyo pong kayo'y magkaroon din at magkamit ng kaligtasan, katiyakan, kayo maglingkod sa mahal na Panginoon at merong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa ating buhay. Una ay ang tinatawag na
pananampalataya. Praise God. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang merong Diyos at walang iba na ating tagapagligtas, kundi ang ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamalapay na Jesus. Praise God. Hallelujah. Pangalawa, ang tinatawag na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi siyang pagtalikod sa kasalanan, kasalanang pinagsisihan natin, huwag na nating babalikan pa, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Pangatlo, ang sinasabi ng Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa tubig para sa ikapapatawad ng inyong kasalanan, mga minamahal. Kaya kayo po'y kinakailangan makadalo rin sa gawain ng malapay noon para kayo mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Praise God. At ang pang-apat, ang malapay na siyang gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Puri ng ating malapay noon. Itaas po ninyo inyong kamay at sumunod sa aking maikling panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mahal na Panginoon, hallelujah. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Mahal na Panginoon, hallelujah, ako'y maglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, 10 na aking mamahal sa buhay. Mahal na Panginoon, at tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri na malapay noon. Kami po'y manalangin sa inyo. Mapagpala po namin. Malapay ni Jesus. Pagpalain mo po ang mga tumanggap sa inyo. Malapay sulat po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay hanggang sa pagbabalik. Sa unat na lang po minamal ginagala ang mga pastor. Pagpalain mo po sila. Bless them, O Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Embassy, praise the Lord. Praise God. Puri ng ating pinakamamalapay ng mga minamahal. At sa mga oras ito, tayo na po tuloy-tuloy na po sa ating mas healing. May makaramdaman po kayo, mag-isa ating mga webcast viewer. Pwede kayong sumabay. Ipapatong po ninyo isang kamay sa parte ng karamdaman at palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Kung may cancer, demonyo ng cancer, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. May mga bisyo, demonyo ng bisyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. May mga problema, 2 kamay, itaas, mga minamahal. At tayo po isama-sama pong manalangin. Hallelujah. Hallelujah, praise God, hallelujah. Mapagpala po namin, malapay na Jesus sa mga oras ito. Malapay noon, patawarin niyo kami, kabagan mo kami, malapay noon, sa mga oras ito, malapay noon, hallelujah. Pagpalain niyo ang bawat iya sa amin, malapay noon, hallelujah. Kabagan mo kami, malapay noon, ikaw magpagalit sa aming karamdaman, magligtas sa mga problema, hanguin sa kahirapan, alisin niyo po palalamig, palalupaypay, malapay noon, pagpalain mo ang bawat mananampalataya, kabagan mo kami, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Sa unang dalangin ay puminamal, ginagala aming mga pastor. Pagpalain mo po mga anak mo, malapit especially, hallelujah, ang buong sambayan ay puminamal, ginagala mga pastor, mga beloved children, grandchildren-in-law, patuloy mo sila pagpalain, malapit noon, pag-ingatan, malapit noon sa lahat ng ay puminamal, mga kapatiran, ano man po, kalamdaman na meron, malapit na paggalingin mo po, lutasin mo ka ng mga problema, hanguin sa kahirapan, alisin palalamig, palalupaypay, hallelujah, sa pangalan ng Jesus, in the name of Jesus, ipatong po natin sa kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal, at sawayin natin lahat ng karamdaman sa pangalan ng Jesus. Amin sinasaway ang lahat ng mga demonyo na karamdaman, demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Demonyo makahirapan, palalamig, palilupaypay, cast out, be healed, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, promise of Pisces begun. Hallelujah, be healed right now in the name of Jesus. Complete healing, God. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise God at pinapananampalataya. Tayo po lahat ay tatalon at sisigaw natin ang hallelujah, praise the Lord from the top of our voices 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At kayo po yung makabalik sa inyo mga kinupuan. At praise God. Hallelujah. God bless you po. We love you so much. But others, Jesus loves you more and more. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga banal gawain, mga minamahal ko. Praise God. At sa mga oras ito, mga minamahal, praise God sa ating minamahal mga kapatiran. Praise God. Pansamantala po ang ating
ang ating pulpito ay dito muna, mga minamahal. Praise God, sapagkat ongoing po yung ating pulpito dyan sa likod, mga minamahal. Ongoing po yan, mga minamahal ko. Praise God, kaya tayo po'y makiisa, mga minamahal, sa pangailangan po ng ating banal na gawain, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Praise God, kaya tayo po'y patuloy sa pakipagkaisa, maging ating pastoral house, mga minamahal ko, ay yan po ay bubuhusan na rin po, mga minamahal ko, pag natapos na po yung ating mga paglalagay po ng mga plywood, mga minamahal ko, pagpuporma, mga minamahal. Kaya sa ating minamahal na kapatiran, kung meron din kayong panahon, meron din kayong time, pwede din kayong mag-volunteer, mga minamahal ko. At sa mga kapatiran natin na patuloy nagkakaloob, huwag kayong magsawa, at sa mga hindi po nagkakaloob, mga minamahal ko, kayo din po ay maging bahagi ng proyekto ng ating gawain, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Puri pong ating malapay nun. So meron na tayong plano po dyan sa ating pulpit. Siguro next service ay makikita po natin yung plano po ng ating pulpit, mga minamahal ko. Puri po ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo po'y manalangin sa ating special offering, maging ating mga webcast viewer ay pwede rin kayong maging bahagi nito, mga minamahal. Praise God. Tayo po'y manalangin sa ating pangailangan sa oras nito. Mapagpala po namin, mahal na Jesus. Hallelujah, mahal na muli. Kami po ay dumudulog sa iyong malapay na pagpalain niyo po ang lahat ay puminama ng mga kapatiran na anuman po ang kanila may pagkakaloob pa. Ibalik mo ito sa kanila na makalibong beses higit ang pagpapalang espiritual, malapay noon. Pagpalain mo ang bawat isa ay malapay noon sa unat dalangin na iyong puminama ginagal ay pastor sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy tayo magkaloob. Good God is everywhere. Yes. And moving in His arms. Glorify. Oh, and the earth. Good God is His name, in power and moving in His hour. Is our Jesus glorified. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa ating patuloy na announcement, mga minamahal. Praise God. At muli, mga minamahal ko, ito po ating pulpit ay pansamantala lang, mga minamahal ko. Pag natapos na po yung ating tunay na pulpit, ay babalik po tayo doon, mga minamahal ko. Kaya sa ating minamahal na kapatiran, patuloy po ang ating pagkikisa, mga minamahal ko. At sa ating minamahal na kapatiran, meron tayong counseling, meron tayong lehans, mga minamahal. At pag di natin kalimutan ang ating programa sa TV, sa PTV Channel 4, at ganoon po ating radio program sa DZME 1530 kHz sa talapitan ng ating mga radyo, mga minamahal. At sa ating minamahal ng kapatiran, mga minamahal ko, praise God, yung pong mga magpapabless o magpapabasbas bilang mag-asawa, mga minamahal, ang requirements po niyan, yung ating marriage certificate. At kung wala pa kayong marriage certificate, kayo po'y lumapit lamang sa amin para malaman po ninyo ano po yung kailangan ninyo mga document at kailangan po kayo ay ma-civil, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po yan, mga minamahal. At ganoon din po sa pag-alay ng mga bata at education ay ipipresent lamang po natin ang birth certificate ng bata at yung marriage certificate ng magulang, mga minamahal ko. Kaya tayo po ay praise God, patuloy makiisa sa ating banal gawain. Dumalo po tayo sa araw ng Miyerkules, sa ganap na alauna po ng tanghali, mga minamahal. Ang ating mga gawain, araw po ng Biyernes, that is overnight prayer, mga minamahal ko, 9 in the evening, mga minamahal. Praise God, yung ating general worship every
every Sunday, alas 9 ng umaga. Yung ating din pong Bible study na nabuksan sa Concepcion, Mami Namal ko, sa bayan po ng Garcia family, ayan din po, Mami Namal ko, ay nag-uumpisa po ng alas 4. Kung gusto niyo sumama dyan, pwede kayo pumunta dito sa Pastoral House, Mami Namal ko. Puri pong ating malapit na meron tayong Leans at meron tayong counseling, Mami Namal. Praise God. Tayo na po lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Praise God na ito ating mga kapatid, beloved brother Joselito Bodonia. Praise God. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved ordained na preacher, beloved na brother Edwin Monte. Hallelujah, praise God. Tayo na pong lahat, mga minamahal, sama-samang manalangin at magpasalamat para po sa ating pagkatapos. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, dakila at mapagpala naming Ama na nasa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po, mahal na Panginoon, lubos na nagpapasalamat na muli iyo pong pinagtagumpay ang banal mong gawain, mahal na Panginoon, ang aming maghapong pananambahan sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan at sa iyong matamis at banal mong presensya na iyo mong ipinadama sa amin na siyang tunay na aming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. Higit po sa lahat, mahal na Panginoon, namin pinasasalamatan ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang banal mong salita, O Diyos, namin napakinggan, na dinala sa amin ng iyong pinagpala mong mga aral, na siya naming gabay, aming patnubay sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos, hallelujah, at sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, mahal na Panginoon. Sa una at dalangin po na aming minamahal ginagalang aming mahal pastor, Wildy Estrada Almeda, ang iyong tunay na propeta, mahal na Panginoon, na sa aming pag-uwi. Pag-ingatan mo po lahat, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Ilayo mo po sa aming daraanan, lahat ng uri ng disgrasya, lahat ng gawa ng kaaway, mahal na Panginoon. Alisin mo ito sa aming daraanan, ihatid mo po kaming ligtas at payapa, sabi pong kanya-kanyang tirahan, at panghawakan mo po ang bawat isa sa amin, hanggang sa muli mong pagbabalik, sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus, ito pong aming samot panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Puri po ating kilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. We love you so much. But there's Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa ating pagtawid, mga minamahal, at sa ating pagsakay. Praise God.